Ayun, so good day sa inyo guys. Ito na yung madalas kong sinasabi sa inyo na bagong promo po ng ating 2Trade Asia. So kung mahilig ka sa mga trading competition, so ito na po yung chance mo para sumali dito sa trading competition na isasagawa nga po nitong ating 2Trade Asia. So dapat meron ka munang 2Trade Asia account sa kanya. So meron siyang promo from June 3 until June 30, 2021. So pwede kang magpalipat ng brokerage account sa kanya. So meron siyang valid for a maximum of 5 stocks names per account na no transfer fee. So kung gusto pong subukan itong ating 2Trade Asia sa kanya. So pag meron ka ng 2Trade Asia account, pwede ka nang sumali dito sa ating trading competition kung saan medyo exciting po yung kanyang mga prices. So meron siyang around cash prize pool na 55,000 pesos and dito po yung distribution ng ating prices. So medyo malaki din yung makukuha ng ating first place. So abot siya ng 25,000. Yung second place po natin is 12,000 pesos. Third place is 8,000, fourth 6,000 and then yung fifth po natin is 4,000 pesos naman. So, para sa mechanics, para makasali ka po, bukod sa pagkakaroon mo ng 2Trade Asia account sa kanya, pwede mo pong i-visit yung ating 2Trade Asia Facebook page naman. So, ito po siya. And then, tignan mo na lang po yung mechanics niya dito. So, sabi niya dito, put your strategy to the test. The most awaited trading competition is finally here. Yung ating 2Trade live sa kanya. And then, yung competition po natin ito is magra-run lang for July 1st, 2021 until August 31, 2021 naman. So, yun nga, sabi sa inyo, yung overall cash prize pool natin is 55,000 and then distributed po yung ating mga prizes naman sa kanya. And then, meron din siya, bukod dun sa mga cash prizes natin, yung exclusive merchandise dun sa ating mga top 30 applicants. So, meron siyang link dito guys. So, ito na lang po yung puntahan nyo. I-visit nyo po itong page natin na to sa kanya. And then, meron tayong 2Trade Asia link kung paano mag-join sa kanya. And then, kung wala ka pang account is dito naman sa link na to. Or, pwede mong gamitin yung una nating promo sa kanya, yung magre-register ka po sa ating 2Trade Asia Prime gamit yung code natin na Palabi Trader. So, meron kang possible na discount pag yun po yung ginamit mo na referral code naman. Plus, meron din tayong cash prize doon sa isang promo natin sa kanya, di ba? So, bubuno tayo ng isang pangalan doon na pwedeng manalo po ng 10,000 pesos naman sa kanya. So, ang daming promo ngayon ni 2Trade Asia natin. So, para matry po itong broker natin na to, so kung okay ka sa kanya, take this opportunity para i-try mo po yung ating 2Trade Asia na brokerage platform naman. Okay? Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 30, 2021. So mapula yung ating market. So yung nararamdaman natin na pagka-sideways po ng ating market is natuloy na. So nag-close tayo 6,901.91 at then nag-loss po yung index natin ng negative 0.79%. So medyo binuhusan po tayo ng foreigners ngayon kasi ang net foreign selling natin sa ngayon is umabot siya ng negative 700 million naman. So meron tayong nabasang news kanina. So tingnan natin mamaya. Most likely, yun yung pinaka-reason natin bakit for the last few days nakita natin is patuloy na nagbebenta po yung ating mga foreigners naman sa kanya. So basahin natin mamaya. Anyway, ito po yung ating mga trending stocks sa ngayon. So si Dito, so hindi ko lang bakit nasama si Dito pero marami tayong negative news na nababasa sa kanya. Yung mga comments lang naman ng ating mga kasama sa Investa and then si Tech. So, nag-stabilize ng konti yung price. Akala ko babagsak ulit. Ever, nag-profit taking, ASN, ganun din. Si Nickel natin at saka yung ibang mining sector stocks is sila po yung winner of the day. Si ABA natin umakyat pero ng closing is alam ko hindi rin naman nagkaroon ng gain. And then si Mondi po natin, so naging trending siya kasi yung price action niya kasi for the last few days patuloy na umaakyat and then tapos na po yung kanyang stabilization period naman. And then pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, kung bago lang dito sa ating trading channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So, sabi ko sa inyo guys, personal study lang po natin to. So, wag mong gagawin na basis sa pag-buy, pag-sell, or pag-hold po ng stock. So, i-analyze mo na maigi kung ano yung stock yung bibilin mo kasi meron pong involved na risk dito. So, nakita mo naman ngayon, majority ng mga stocks natin is nagko-correct po yung kanilang mga
prices naman. Okay, so yung mga bago din po dito sa ating trading channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. And then pasadama po yung ating mga pinopost dito sa kanya. So meron tayong daily upload. So kanina na-post na natin yung ating tech SRO at saka yung may bonus detachable warrant. So kung hindi mo pa masyadong maintindihan, meron tayong konting explanation sa kanya. So yung mga company reviews, so masasama dito mamaya si tech natin. And then yung mga sample trades natin sa kanya, basic indicator. So tignan mo na lang po yung ating mga risk management, so especially during this time. So kaya binenta ko ng konti si Mondi natin. So okay na yung konting gain. Ramdam kasi natin medyo mahina yung market natin. And then follow mo ko guys dito sa ating crypto channel. So meron tayong YouTube dedicated dyan. Yun nga lang, hindi pa tayo masyadong updated kasi nga hindi pa maganda ngayon si cryptocurrency. So timing na lang natin yung pag-review sa kanya para kahit papano masabayan po natin yung kanyang reversal direction naman. So hindi pa rin masyadong gumagalaw yung kanyang price action. And then follow mo ako dito sa aking mga social media, dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Ayan, so meron ako pinost dito after ko makachupit naman dito kay Mondi natin. So hindi na ako nag-assume ng mas malaking gain sa kanya. So kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam natin sa market kasi nga walang masyado mga stocks na umakyat po yung kanilang mga galawan. And then basahin mo na lang po or tingnan mo yung mga pinopost natin dito. So kung medyo hindi ka nakapasok sa YouTube, pwede rin po dito sa ating Facebook account. Ganun din po dito sa ating Facebook page naman. So ganun din po mga information din po about sa stock market. So sa mga news, lagi ko naman sabi sa inyo, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account kasi marami tayong information sa mga stocks na nire-retweet or pinopost po ng ating mga brokers. So nire-retweet ko na lang sila para dito sama-sama na lang po sila, hindi ka na maghahanap ng iba't ibang information. So kung na-capture natin yung stock na hawak mo, so bisitahin mo na lang po yung ating Palabi Trader na Twitter account. At then ngayon yung last day ng yung pwede kang sumali dito sa ating trading challenge or competition dito po sa ating 2Trade Asia naman. So panoorin mo po yung video na to kung hindi mo napanood yung sa unahan natin para alam mo po yung kanyang criteria. So basic requirement is meron ka pong 2Trade Asia account naman sa kanya. So marami tayong na-retweet dito, so pasadama na lang po. So nandyan yung mga stocks na pinag-uusapan natin sa kanya, catalyst sa ating government or dito sa ating PSE market. So nire-retweet din po natin siya, and then yun nga dinidiscuss natin dito po sa ating vlog. So sabi ko sa inyo guys, yung ating Patreon channel is magbubukas na po by July 2. So abangan mo na po yan. So dito naman is meron tayong community ng mga traders, depende sa levels kung saan ka pupunta sa kanya. So pwedeng magkaroon ka ng membership dito sa kanya, and then depende sa iyo, sabi ko nga community ng traders, or gusto mo ng mga lectures or gusto mo mag-aral dito sa market kasama natin, is pwede po dito sa ating Patreon account. So same din lang yung nakalagay dito sa ating join button dito sa ating YouTube channel. So doon nga lang sa Patreon natin is mas maraming levels na nakalagay naman sa kanya. So tingnan mo na lang po, baka makatulong po ako sa iyong trading journey, especially kung medyo nahirapan ka pa rin hanggang sa ngayon dito po sa ating stock market naman. Okay? So tingin tayo dito sa ating broker na si 2Trade Asia. So refresh ko lang. So makikita mo guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo malakas nga po yung ating net foreign selling sa kanya kasi may lumabas po na negative 730 million na mga foreigners po dito sa ating market. Kaya pala, hanggang sa ngayon, yun nga sabi ko sa inyo, ramdam natin na medyo mahina po yung ating market. So tumataas yung mga candle kasi pinapump siya pagdating ng closing. Pero makita mo naman, medyo malakas po yung ating net foreign selling naman sa kanya. So makita mo dito, cleanos tayo, nag-drop tayo ng sobrang bagsak kanina kasi hindi naman tayo nasa negative 0.79, pero makita mo dito, biglang binatak tayo ng closing. So biglang binagsak si finance, si industrial natin, so hindi masyadong gumalaw. Holdings, binagsak sa closing. Si property, ganun din po. And then, ang medyo malakas lang sa atin sa ngayon is itong si ating mining sector. Kaya nga napasama itong si nickel naman po dito sa ating discussion. So, nag-gain siya, yung ating mining sector, ng positive 0.92%. Yung service is 0.5 and then industrial is maliit lang,
0.03%. So makita mo dito, ang nagdala ng index talaga natin is ito pong si Emperador. So makita niyo naman ang laki ng ng kandila niya for the day naman. So mukhang hinahabol nila si Emperador daw para daw doon sa 'di ba? Ngayon yung pinag-uusapan kung sino-sino yung ma-retain dito sa ating mga blue chip index naman. Kaya malaking tulong 'yan pag lumaki yung market capitalization ni Emperador dahil yung price action niya is patuloy na umaakyat hanggang sa ngayon naman. So medyo bumagsak dito SMPH, JT Cap at saka si Bloom natin. Sila po yung nag-drag ng ating PSEI index. So yung ating turnover value, so kanina umaga, akala ko hindi na ito lalaki So mabot naman tayo 6.31 billion. Yun nga lang, yung halos 1 billion is net foreign selling sa kanya. So makikita mo dito, yung ating contribution ng foreigners is 38% lang. And then karamihan po ng nagtitrade is local at 62%. Kaya makita mo, hindi natin kayang pataasin po yung ating market naman sa kanya. Ayan. So for the coming few days, kaya mukhang may correction dito sa ating PSEI market naman. So tingin tayo dito sa ating charting sa kanya. So makita mo, hindi nga po maganda yung yung pinapakita ng candle natin sa kanya. So tingnan sa 5-minute chart kung ano yung sinasabi natin na biglang drop. Ito. So palakihin ko lang siya para makita mo. At dito sa kasi pupunta dito sa kaliwa yung chart natin. So ito, medyo nag-drop siya. Sukatin natin na medyo binagsak siya ng malaki din negative 0.3%. So yun nga, sina SMPH yata yung yung biglang bumagsak po yung kanilang mga price action naman sa kanya. So dahil ganito yung nakita natin sa kanya, may pagka sideways talaga yung market natin sa kanya. Balik ko yung yung resistance natin is 7,000. Hindi na niya kinaya, so maghahanap tayo ng support. Pero last time ito naman yung nilalagay natin, di ba? 6,000. Pwede na rin siguro dito 6,700 level papunta dito sa 7,000. Pero ang inclination natin is magre-retest nga dito sa bandang baba. So siguro i-retest natin yung ating MA20 naman sa kanya. So pag yung trading natin for the next 2 days medyo bumagsak sa ilalim po ng ating MA20, so asahan mo napaka-sideways po ng ating mga trade as of this time naman sa kanya. So makita mo yung ating RSI pabagsak, naghanap pa rin po siya ng support. So hanapin natin yung support niya. So ang pinakamalakas na support natin is siguro dito sa RSI 56. So mas maraming trade dito sa banda niyan. So hopefully pagdating dyan po ng ating index, kung sakali mang mabasag yung ating MA20 sa kanya, mag-bounce naman tayo dito sa RSI 55. So medyo bearish din in the short term po yung pinapakita ng ating MACD kasi yung ating blue line is medyo mas mababa po dito sa ating red line naman. So kailangan siguro ng bagong catalyst ni PSEI. So pagdating sa COVID cases, medyo maaga kasi itong video kaya wala pa akong update sa ngayon. Kahapon, yung ating cases sa kanya is hindi ko makita yung yung updated na cases natin sa kanya. Pero anyway, dito sa chart, yung direction niya is pababa pa rin naman, and then most likely mababa pa rin yung 7-day average natin is around more than 5,000 cases. Kahapon yata is more than 6,000 yung nakita or 4,000 kung hindi ako nagkakamali yung nakita natin sa kanya. So hindi pa updated tong chart natin. Hindi pa rin naman ganun kalaki yung COVID cases. So ang sinasabi nila, nababasa ko sa mga newspapers natin is yung ating COVID cases sa ibang lugar from NCR is nasa critical level po yung kanila mga ICU beds naman. Pero sa pagdating sa count is mukhang sustainable naman ng government natin kasi yung pinakamalaking mga cases natin is above 6,000 lang. So meron tayong news kaya sinasabi ko kanina na yun na siguro yung pinaka-main reason bakit bumabagsak yung ating index is yung ating inflation. So, merong nilabas dito na news galing dito kay Philstar. Think ko most likely, ito yung iniinda ng market natin. So, meron tayong inflation has potential to climb 4.7% in June. So, alam niyo na yung pinaka-main reason nito is ang sinasabi dito sa article na to sa kanya. So, meron siyang inflation range, yung ginawa ng BSP natin is 3.9 to 4.7%. So, kung umabot kasi tayo sa 4.7% this month, mas malaki pa to doon sa inflation natin na record noong May. So, nagkaroon tayo ng mataas na presyo ng kuryente. So, nakita nyo, di ba, nagkaroon ng mga brownouts. So, yung demand tumaas. So, yung ating nagkaroon po ng price upticks came from the higher electricity rates in areas served by Meralco, the central bank said. So, ito yung medyo nagpataas po ng ating
inflation. Pagdating sa pagkain, okay naman daw siya kasi nagmura daw yung ating rice, meat, and fruits naman sa kanya. So yung ating kuryente lang po yung nagdala ng ating inflation naman sa kanya. So ayaw minsan ng mga investor to, nakita natin last time, na kapag medyo mataas po yung inflation, so syempre, yung gagastusin ng mga tao, mas kokonti yung mabibili niya, di ba? So hindi siya masyadong gagamit ng pera kasi nga mataas yung mga presyo. So magtitipid siya during this time na mataas po yung ating inflation naman sa kanya. Kaya ito yung nakita natin na main reason bakit yung index natin is medyo nagko-correct siya. Pero later on, magsusubside din naman siya. So, tingin natin, hindi naman siya danger threat dito sa ating market. Pero, pwedeng mag-cause nga ng slight pullback po ng ating market and then baka magkaroon tayo ng retest dito sa around 6,800 level naman sa ating market. So, meron tayong mga good news din naman kahit papano. Halimbawa, itong galing kay Business Mirror, ang sabi po niya is government to ease requirements for fully vaccinated inbound travelers. Ayan. So, especially kung mga businessman yung pupunta po sa Pilipinas, so kung meron na siyang fully vaccination, so maganda yan, makakapasok ulit yung mga tourist po dito sa ating market. So, kaya siguro si Cebu Pacific, ewan ko sa closing pero kanina parang nagbe-breakout na naman yung kanyang mga candles after ng recent run-up niya. Nag-drop siya, nag-pause, and then parang nagkaroon siya ng breakout ng candle kanina. So, yung mga tourism-related na mga companies natin, siguro si MAC, hindi ko napansin si Philippine Airlines, okay na ba ulit si PAL natin? So, baka makatulong po sa sentiment ng ating tourism industry naman kasi merong konting directive po yung ating government. And then, siguro isa pang good news na masasabi natin pero mas malakas yata yung effect ng inflation. PH now allows 100% foreign ownership in large-scale geothermal projects. So, for the last few days, kung napansin mo yung price ni FPH, yung may-ari po ng ating FGen, so mukhang yata nag-spike yung kanyang price action. So, anyway, ang ibig sabihin lang na ito, pwedeng mag-invest na malaki po yung ating mga foreigners dito po sa mga companies natin na merong geothermal projects naman sa kanya. So, pwede nating basahin to. Maganda itong news na to na binigay ni CNN. Baka maka-apekto po dun sa mga stocks na na-mention naman natin sa kanya. Or kung meron tayong mga ibang stocks yan na merong power generation through geothermal. Hindi ko nabasa kung kasama yung mga renewable energies, kagaya po ng ating mga solar, sina ASN natin. So, hindi ko pa masyadong nabasa to. So, pwede nyo pasadaan po yung news na to galing kay CNN naman natin. Okay? So, silip tayo ng konti sa ating cryptocurrency, yung ating Cryptonatics yan. So, hindi pa rin masyadong gumagalaw ng mataas si Bitcoin. So, nasa range pa rin siya. So, yung pinakamataas na nakita natin sa kanya kahapon, umabot ng more than 35K. So, ngayon makita natin yung mga chart natin is nagko-correct. Kaya meron tayong mga nakikita na negative percentage po dito sa ating mga cryptocurrency naman. So, kulang pa. Medyo kulang pa sa catalyst yung ating cryptocurrency. So, tingin tayo dito sa ating global market. So, medyo maaga guys itong recorded video natin. Pwede mong balikan mamaya. Pero parang maganda po dito sa US market natin. Kasi ngayon, as of this time na ginagawa ko siya, 0.12% yung Dow Futures. And then makita mo, kagabi, stable sila. And then pagdating sa ibang market, mukhang Philippine lang yata ang hindi maganda sa ngayon. Kasi pag tinignan mo sa European market is okay po siya, puro green yung nakita natin. And then dito sa ASEAN market natin, makita mo halos green po lahat. And then yung iba, umaabot pa ng 1%. So ibig sabihin, yung ating ASEAN global markets is walang problema. So most likely, yung problema po ng ating market ngayon, dito sa ating charting sa PSCI is yun nga pong inflation. So, meron tayong iniinda na negative news po dito sa ating market naman. So, bukas, magkakaroon tayo siguro ng retest dito sa 6,000, dito sa MA20. So, mga 6,800 na yung tinatarget ng ating index. So, may rebound and then kung mahina pa rin yung uptick, so baka mag-breakdown tayo dito sa ilalim po ng ating MA20. So, plan mo na lang yung mga trades mo kasi hindi tayo masyado nag-expect ng rebound for the last 2 days na trading. Hopefully, mali tayo dito sa ating review sa kanya naman. Okay? So, yun po yung ating overall condition dito sa ating market. So, medyo sideways, bearish to sideways in the short term. Okay, so unahin po natin si dito. Tignan muna natin yung kanyang performance. Type ko lang si dito and then yung buyers and seller. Meron siya loss na negative 1.35%. So, tataka ako bakit nagtap sa list itong si dito natin.
Meron siyang net foreign buying, 1.3 million. Si Call at saka si FMS, yung ating main buyer, and then si Call at saka si FMS din yung ating main seller naman sa kanya. Pero habang binabrowse ko yung mga usap-usapan sa Instagram, so sa live feeds natin guys. So medyo marami yung pessimistic sa ngayon kay dito natin kasi puro red candle na kasi yung nakita natin sa kanya eh. So slowly lumalabas yung mga traders saka investors natin sa kanya kasi very strong po yung downtrend na nakita naman natin sa kanya. So ngayon nagre-retest na siya dito sa 8.5. So hopefully magkaroon siya ng bounce dyan kasi ito yung pinaka-last na support level natin sa kanya bago yung next na drop natin last time dito sa around 7.5 level naman. So kailangan ma-retest niya yan and then kung strong siya, pwede siyang mag-bounce ng konti. Pero pag hindi, magre-retest tayo dito sa around 7.8 or yung pinaka-low natin last time is 7.3. So kung titignan mo yung RSI natin, bearish na bearish talaga. So wala pong masyadong buying momentum kay dito naman natin. So malapit na nga na naman siyang pumunta dito sa oversold condition natin. So medyo kulang sa sa push yung mga investors natin kay dito. So siguro talagang ganyan muna hanggang sa ngayon. So meron pang iniinda itong si dito natin. Most likely inabangan ng iba is kung kumikita na nga ba itong si dito telecoms naman natin para mag-reflect dito kay dito CME Holdings. So ako din naman guys, kahit ako ayoko din naman siyang i-trade. Sa traders perspective to guys so mga long term. So yan po yung iindahin nyo. Pero sa traders perspective is medyo mahina muna. So abang muna tayo ng mga green candles saka medyo rebound ng volume or RSI bago natin pasukin ulit itong si dito CME Holdings natin. Okay, so medyo bearish tayo in the short term. And then kay Surtech natin, kung titignan mo yung chart, so parang gustong ibagsak si tech natin kanina. So tingnan natin bukas guys so may na-establish siyang support dito 6.02 or 6 pesos. And then ngayon nagkakaroon siya ng resistance dito sa 6.4. So July 2, so bukas yung June 30 ngayon, di ba? So July 1, yun po yung magde-decide kung ano yung magiging final price natin bago yung 5.5 peso na SRO natin with bonus detachable warrants dito kay Surtech. So meron akong ginawang video guys, kung hindi mo masyadong ma-distinguish itong si bonus detachable warrants at saka si SRO natin. Yung SRO, may idea ka na, gawa ni ACN, pero yung bonus detachable warrant, actually yun dapat yung magiging catalyst nitong si Tech para maging attractive. Pero baliktad yung nangyari sa kanya, hindi siya naging attractive siguro kasi nga 5.5 yung usapan natin doon sa kanyang SRO price, and then last time umabot na siya ng 27%. So take profits yung mga kasama natin. So pinababa muna yung price action, and then ngayon meron ba sumalo sa kanya? Tingnan natin yung price action nitong si Surtech. Puro negative net foreign selling tayo sa kanya So malit lang naman ngayon. So kaya siguro medyo humupa. Negative 9,966. So meron siyang gain 0.98%. Si Call at saka si Abacus yung main buyer, and then si PNB at saka si Call yung main seller. So sabi nga nila, kung sino yung pinaka-underwriter natin, ito pong si PNB, siya pa yung nagsisell. So gusto siguro makabili na mas mura nitong si PNB naman natin. So hindi maganda yung kanyang price action. So bukas na lang natin makikita kung interested talaga yung mga investors natin, kasi investors talaga magtutulak ng price nito doon po sa July 1st. So after kasi noon, ex-date na July 2. So doon naman magre-reflect yung correction ng kanyang price action. So ang sinasabi ng mga kasama natin dito, hindi siya magiging attractive guys kung bukas is malapit lang siya dito sa sa 5.5, kasi 5.5 yung ating pinaka SRO price sa kanya. So walang bibili ng ating SRO kung malapit siya dito sa 5.5. So bakit ka nga naman bibili nun? Abangan mo na lang yung price action natin sa kanya kasi halos pares na doon sa ating SRO. Pero pag ang mangyari naman sa kanya bukas is magkaroon siya ng spike, so mas maraming magiging attractive yung pagbili ng SRO natin sa kanya kasi may discount yung mga bibili sa kanya, di ba? So yun naman gusto natin, meron tayong kita kaagad sa kanya. So kaya very critical po yung trading natin bukas. Hindi tayo magbe-base sa mga indicators ngayon. Bukas ang basis natin is price action naman. So ngayon nagpapakita siya medyo bearish. Pero sabi ko nga sa inyo, kagaya ng FOO pala yung nangyari kay PHR last time. Ganyan din naman yung ginalaw niya, binagsak siya
malapit sa ating FOO price last time. And then, one day before ng X-date is biglang hinatak naman yung price action niya. So, tingnan natin kung ganyan din naman yung mangyari dito kay tech natin. So, depende naman yan guys. Hindi naman lahat ng SRO ganun yung nangyari sa kanya. Actually, yung iba, nagda-drop pa siya. Depende sa market condition or yung perception ng market dito po sa ating stocks naman. So, ngayon, regardless yung mga support sa resistance natin kasi public sentiment po yung makita natin na price action naman natin sa July 1st ng trading naman natin. So, anyway, June 30 pala ngayon, walang nangyari na window dressing pala dito sa ating PSEI market naman. Okay? So, bukas na lang po, titingnan natin kung ano mangyari dito kay Tech. Next po natin si Ever. After ng malakas na run-up niya, nagkaroon po siya ng profit taking. So, tingnan natin yung kanyang price action. So, laki naman kasi kahapon, di ba? More than 22%. So, pa-profit taking talaga yung makasama natin. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin naman tayo nababasang catalyst kay Ever natin. So, nag-loss siya, negative 4.81%. Meron siya net foreign selling na negative 3.9 million. So, si Call at saka si PNB, yung main buyer, and then si Call at saka si FMS natin, yung pinaka-main seller naman natin sa kanya. So, ang daming foreigners na nagtitake advantage ng paggalaw po ng ating price action. So, ngayon, meron siyang na-establish na strong resistance dito sa around 0.55, no? Yung pinakamalapit natin sa kanya. And then, yung pinaka-support po natin sa kanya, kung gusto mo ng guide, is itong MA20 kasi dito siya nagkaroon ng bounce. So, ngayon, dahil red yung candle, ang bias ko sa kanya is bearish. So, ang most likely is magkakaroon tayo ng retest dito sa 0.47. So, kailangan mag-hold yan kasi kung hindi, yung next na support level natin is nandito sa 0.42 naman. Pero, pinapakita ng kanyang RSI is medyo mahina. Kasi nakatungo yung direction. Pero above pa rin naman ng ating RSI 50. So, hanggat hindi naman siya masyadong bumabagsak sa ilalim, hindi tayo masyadong magiging bearish dito kay Ever natin sa kanyang price actions. Pero ako guys, medyo hindi ko masyadong pinapasok pag medyo volatile yung stocks, especially naman kung hindi ko naman siya matutukan. So, medyo bearish po yung ating MACD sa kanya. Yung blue line is nasa ilalim po ng ating red line naman. Ayan. So, tingnan mo na lang yung mga support kung papasukin mo itong si Ever naman natin. Next po natin si ACE-N. So, mukhang huminto na yung rally natin sa kanya, no? Kasi naghahanap siya ng support. So, resistance pa rin natin is 8.5. Hindi ko na naalis yung na-save ko na resistance level sa kanya. Anyway, nagre-retest ulit tayo dito sa ating MA20. So, ganun naman yung ginagalaw niya. So, nagkakaroon siya na retest and then medyo mahina yung volume natin sa kanya. So, anyway, ganun din pinapakita ng ating RSI. Medyo mahina din siya. Ganun din po yung ating MACD. So, nag-start na po yung blue line dito sa ilalim ng ating red line. So, wala pa tayong news kung sino-sino yung mga magiging blue chips natin. So, yun po yung magiging next na catalyst siguro, most likely, nitong si ACE natin. Kasi yung review ni Miss April Tan, medyo overvalued daw sa ngayon itong si ACE naman natin. So anyway, short-term bias is sideways to downtrend kasi medyo pababa yung mga candles natin sa kanya. Hopefully, mag-support naman yung ating MA20 dito kay ACE naman natin. So wala tayong nakitang ibang catalyst. Nag-loss siya ngayon. Negative 0.24%. And then, ito, binubuhusan pala ng foreigners. Negative 12.21 million. Kaya pala ayaw umakyat. So, si Call at saka si Salisbury, yung ating main buyer. And then, si Maybach, Call at saka si Citysec po, yung ating pinaka-main seller. So, foreigner talaga yung ayaw sa kanya sa ngayon. Negative 12.2 million. Meron din naman tayong foreigner na sumalo. Ito namang si Salisbury naman natin sa kanya. Okay? So, next po natin, si Nickel. So, yun na yung nabasa natin na news kanina. So, saan ko ba nakita yon? Kaya pinasok yung mga mining natin. Okay, meron pala tayo dito. So, ito yung news dito sa ating mining. Representative natin si Nickel. So, Philippine mining sector shares in GDP at 102 billion in pandemic. Sabi naman po ni Mr. Chimato. So, meron siyang good news. Kumbaga, nakatulong sa GDP po natin yung ating mining. So, kung titignan mo naman yung earnings ng ating mga mining, isa-isain mo yung letter E sa kanila. So, okay naman yung mga earnings. Kaya nagtaka ako last time, di ba, medyo ayaw na makasama natin sa mga mining. Pero ngayon, bumabalik na naman yung sentiment. Kasi yung ating index
yung mining natin, balik tayo dito sa kanya, siya yung nag-gain dito sa ating market. So, mag-shift kaya ulit yung direction ng ating market kasi mahina yung lahat ng index and then lahat is pumunta dito sa pinaka-mining sector naman natin sa kanya. Okay, so tingnan natin yung price action. So, maganda yung breakout guys kasi meron tayong kasamang volume. So, makita mo naman, ito yung mga hinahanap natin na RSI. Pataas yung direction, ganun din po yung MACD. And then yung price action is, ngayon, magre-retry na siya dito sa 5.7 kasi most likely, i-retest niya yan kasi nandiyan yung sentiment na market. So, medyo maganda yung mga nakapag-ipon dito sa kanya. Dito sa breakout candle natin, meron siya mga gain na 5% and then potential, meron siyang up to 9% na gain kung successful is ma-retest niyo po yung ating 5.7 level. So, medyo maganda yung pinapakita niya kasi yung ating trend direction sa kanya, kung dito ka magbe-base, nagkaroon siya ng breakout na. So, last 2 days nagkaroon ng breakout itong si nickel at gumanda ngayon kasi nag-shift nga po yung direction ng ating market dito po sa ating mga mining sector naman. Okay, so next po natin si ABA. So, si ABA Core Holdings natin. So, the-close siya ng medyo bearish yung candle natin sa kanya. Green siya pero medyo bearish. Tingnan natin yung performance nitong si nickel pala. Hindi ko pala nakita. Si nickel natin nag-gain ng 2.99%. Ayan o, meron siyang net foreign. 11.4 million. Kaya tumaas po yung, yung price action nitong si nickel natin. So, si Cole at saka si Regis, yung ating main buyer. Si Regis yung ating foreigner. And then si Wealth at saka si Cole naman, yung ating pinaka-main seller dito kay nickel naman. So, punta tayo dito kay ABA. Yung ating nangyari sa kanya. Green kanina to bago magkaroon siya ng closing. So, may gain pa rin naman siya, 1.82%. Pero parang binuhusan kanina. Meron siyang gain na, or rather net foreign buying na 338,000. So, si Guild at si Cole, yung main buyer, sino kaya itong Guild natin? At saka si Guild naman at saka si Cole, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, medyo binuhusan siya during the close. Tingnan natin sa kanyang pinaka 5-minute chart. Ito, so kanina, nandito siya sa 1.16. And then suddenly, medyo binagsak po yung price action natin. So, kung dito siya nag-close, nagkaroon siya ng gap down na 1.71% naman. Pero, kung titignan mo yung galaw netong si ABA naman natin, uptrend naman yung direction niya sa ngayon. Kung titignan mo siya, nagkaroon siya na retest dito sa MA20. Yun nga lang, medyo bad yung candle natin sa ngayon. So, nagkakaroon siya ng triangular consolidation or ascending triangle dito sa area na to. So, nagkakaroon tayo na malaking resistance bago yung gap area natin sa kanya. So, tingnan natin bukas kung makarecover po itong si ABA. Kasi kung volume ang usapan, ngayon, meron siya malaking volume. So, yun nga lang binuhusan ng closing. So, tingnan natin bukas kung mapansin siya. So, above RSI 50, nagkaroon siya ng bounce. So, meron ba siya na break sa trend ng medyo na break ba? O halos nasa trend yung ating RSI naman sa kanya. So, medyo bearish yung yung MACD kasi gustong pumunta sa ilalim po ng ating red line naman sa kanya. So, wala akong nakitang ibang catalyst kay ABA maliban dun sa net foreign buying na maliit, 338,000. So, tingnan natin for the coming few days kung makarecover itong si ABA. So, ganyan naman yung galaw niya Talagang mabagal pag nagkakaroon ng konso and then suddenly nagkakaroon siya ng breakout pag medyo marami na po nakapondo sa mga traders naman natin sa kanya. So, tingnan natin bukas kung mag-recover po yung price action nitong si ABA natin. And then, lastly, itong si Monde. So, makita mo naman, puro green yung last 3-day candle natin. So, nagdi-default tayo sa left side. So, anyway, pag tinignan mo yung chart niya, very bullish po itong si Monde. Late ng candle natin, no? Dito lang sa left side. Anyway, palakihan natin ng konti. So, makikita mo, bullish siya kasi medyo malayo na siya dito sa ating MA9. Na-break din niya last time yung resistance dito sa 16.1. And then ngayon, all-time high ulit itong si Monde natin. So, anyway, tanggalin ko to para makita natin yung price action. So, yan yung pinaka-main channel natin. So, tama ba? Meron siyang bagong channel na pinupuntahan na naman. So, anyway, immediate resistance, syempre, pinakamataas natin, 16.82. Pero meron tayong support dito sa area na to at 15.63. So, parang nagkaroon siya ng maliit na flag dito. Ito yung pinaka-flag natin sa kanya Sobrang liit kasi 2 days lang umakit na ulit yung price action natin kay Monde. So, mukhang maganda yung prospect in the short term nitong si Monde kasi araw-araw umakyat po yung ating price action. So, ngayon, dahil ganyan, yung RSI na natin is nasa RSI 86 naman. So, ito yung pinost ko kanina doon sa ating Facebook account. Nag-take profit na ako kasi
ayun nga, medyo wala tayong magandang trade for the day dito sa ating market. And then nakita ko lang itong si Monde. So short term lang naman kasi yung target ko sa kanya. So okay na yung maliit na gain. Nakita ko kasi medyo mahina yung market. So baka mag-take profit. So kaya nga kinuha ko muna siya. Pero kung titignan mo ngayon pagkatapos ng trading, bullish na bullish pa rin po itong si Monde natin. So meron na siyang disclosure with regards po sa dito sa ating stabilization. So hanapin ko lang Ito si Mondinisen, bago lang to. So stabilization period closing date. So tapos na, nabenta na lahat yata ng shares. So ano ba 'tong tinatawag natin na stabilization period closing date? So may nagtanong kanina doon sa ating Facebook account. So meron tayong na Google dito. So ang sabi dito, stabilization period is the period between the offering of a new issue, kasi bagong IPO, and the time at which it is fully distributed. So nabenta na lahat ng shares. And during the stabilization period, underwriters serve as counterparties on second market to help keep the price of the new issue at or above the offering price. So sila po yung nagtutulak ng price action natin para mabenta nila yung mga existing na shares na natitira pa. Kasi kung medyo mababa, hindi nila mabebenta yon kasi yung public natin is bibili naman dito sa ating price action na lang dito sa ating market, di ba? So meron siyang gain for the day. Okay naman yung close niya, 16.52 at 2.99%. Ito din kasi napansin ko sa kanya, meron siyang negative 11 million na net foreign selling. Anyway, prospect for the medium term is okay po itong si Monde. So si CLSA, Salisbury, at saka si Wealth, yung ating main buyer. And then JP Morgan, Timson, at saka si Macquarie, yung ating mga main seller naman sa kanya. So makita mo, mga big names po yung mga brokers na naglalaro dito sa ating market kay Monde. So alam mo na pag ganon, sabi nga nila, di ba, candidate din next year itong si Monde natin sa pagiging blue chip naman. Okay, so yun yung pinaka-support natin dito sa area na to, 15.6. Kung ayaw mo naman, pwede mong iakyat dito sa 16 pesos. Pero dahil bullish siya, pwedeng hindi na ito yung trend line natin sa kanya. Kasi medyo siya may pagka-parabolic ng konti. Pwedeng ito. Pwede mo maging guide. So hanggat hindi naman siya bumabagsak dito sa trend line na to, so hindi naman masyadong kabado. Pero hindi naman ganun kalaki yung mga galawan niya. Kung dito sa IPO, mataas na kasi umabot na siya ng 23%. So very good dun sa mga investors natin na nag-hold po sa kanya. So maganda kasi yung ginalaw nitong si Monde natin. Anyway, ganyan lang muna yung tingin natin. Bullish pa rin naman tayo kasi upward po yung direction ng ating mga candles naman sa kanya. Okay, so yun po yung ating mga reviews dito sa ating market. So expect sideways to bearish. Yun yung pinapakita ng ating mga candles sa ngayon. Kasi nga, meron tayong iniinda doon sa inflation plus patuloy po na lumalabas yung ating mga foreign buyers naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyong panunood at pakikinig as usual. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Panoorin mo guys yung ating SirTech video, yung ating Palabi Trader ng crypto, Facebook account, Facebook page, Twitter account, and then opening na po by July 2 yung ating Patreon naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.